Hello class, good morning. Good morning po. Good morning po, sir. Good morning. Alright. So since walang available na room, every Tuesday tayo ay online. Okay, so imimit ko kayo every Tuesday 8 to 10 online. Then Saturday ang ating face-to-face. Okay, so wala lang maibigay na available na room pagka Tuesday. Nasa same with 3306, Monday kami ay online, then Saturday natin ay face-to-face. Okay yun? Okay lang yun sa inyo? Yes po, sir. Okay. So yun na, clear. Every Tuesday ng 8 to 10, tayo ay online. Then Saturday, face-to-face tayo. Okay, mag-check lang ako ng attendance. So, say present na lang. If you are here. Ay, hindi ito naka-alphabetical ha. Pakinggan nyo na lang ang apelyido ninyo. Okay. Albania. Present po. Nitro. Present po. Manarin. Present po. Bongkin. Si Bongkin. Wala pa. Rosales. Present po. Katapang. Present po. De Luna. Present po. Aguilon. Aguilon. Wala. Buwan. Wala din. Periodiko. Wala din. Aledo. Panaligan. Present po, sir. Present po. Panaligan. Panaligan. Yung mga hindi na ata dito attend, palis naman ako kung sino yung mga yan para maalis ko na dito sa list or dito sa index card. Ramos. Present po. Como. Present po. Arguelles. Present po. Evangelista. Present po. De Luna. Si De Luna. Present. Okay. De Villa. Present po. Sanchez. Present po. Matera. Present po. Lipau-pau. Present po. Bautista. Wala. Costello. Wala din. Magnaye. Kami wala. Cruz. Cos. Present po. Torano. Present po. Martinez. Present po, sir. Victor. Present po, sir.
Melo. Present po, sir. Ano to? Balakyot. Present po, sir. Porto. Present po, sir. Kanimo. Rodriguez. Present po. Benedicto. Good morning, sir. Present po. Okay. Cortez. Present po. Okay. Bartolay. Present po. Perez. Present po, sir. Cabral. Si Cabral. Wala pa. Mendoza. Present po. Drilon. Present po. Alamag. Present po. Si Alamag. Wala pa. Bagsik. Present po. Magadya. Present po, sir. And salamat. Present po, sir. Okay. Thank you. Yes po. Ay, yung mga wala kayong index card siguro. Hindi nagbigay sa akin ng index card. Yung mga yan. Jo Marie Albendo, wala dito sa index card. Yes po sir, di po kasi kami nakapag-meet nung first meet po, di po kami napagbigay ng index card. Sige pa, ano na lang. Sa next, inonote ko na lang dito. Opo sir, thank you po. Alright. Last Saturday discuss tayo money time relationship. Okay, so i-recap muna natin yung naging discussion natin last time. Okay, bago tayo mag-proceed doon sa next. Alright. So, may diniscuss tayong topics. Show ko lang ang screen ko ha. So, bago tayo mag-proceed doon, para tingnan natin kung tanda pa. Okay, so, in money time relationship, so ano ang diniscuss natin under single cash flow? Single cash flow. So, anong under niya? One is, ano yung diniscuss natin dito? Simple ano? Interest. Tama? Ha? Yes po. Okay. Anong padalawa? Ano yung isa pang type? Exactly. Exact. Ang exact is under siya ng simple. Ano yung pangalawa? Compound po. Yon, compound. Compound interest. Okay. So anong keyword natin? Anong clue word natin pag simple interest? Short-term loans po. Okay, good. So it is short-term loans. Or usually loan in a year or in a yearly basis.
Okay? And then, ano yung kanyang dalawang type? Ordinary, simple interest. Yung isa, Exact po. okay, exact, simple interest. So, paano namin measure ang ordinary? Ilang days per year? 300? 60. 60. Good. Days per year. Ilan ang days per month? 30 days po. Okay, good. 30 days per month. And 12 months a year. Okay? Pag exact, paano namin measure pag exact? 365 po. Okay, 365 and 366 po. alright, very good. Pag 365, ito ay Normal. normal year. Pag 366, abnormal. Leap Or year. Leap year po. leap year. O, paano malalaman pag leap year? Ang year dapat ay Divisible by divisible by 4 po. okay. Good. Anong formula? Anong formula natin ginagamit? So, I denoted, yung interest earned denoted as I. Anong formula niya? Is equal to AIN po. PIN. Ano yung P? Present. Present value po. Okay. Present value. Ano pang ibang tawag sa P? Present worth. Ano pa? Amount of money today. The cash deposited, cash invested. So, yun yung mga present. Yung maliit na I, Interest rate po. interest. Yung N, Number of period. okay, number of period. Pag future ang kinukuha, so present plus interest or present times 1 plus Interest rate po. rate times N. And Yan. Okay. So, luhit ang mga formula ha. Sunod, punta tayo ng compound. Ngayon, ano naman ang ating clue word pagka compound interest ang gagamitin? interest on the top of interest. Okay, so interest on the top of interest. So, anong makikita nyo sa problem pag siya ay compound interest ang papatakan na sample? So, anong makikita nyong word sa problem? If pag yung interest, Compounded po. ayun, interest is compounding or compounded. Ano ang mga compounding period? Ano pagka 1? Annually. Annually. Pag 2? Semi-annually po. Semi-annual. Pagka 4? Quarterly. Quarterly. Pag 6? Bi-monthly. Bi-monthly po. Correct. 12? Monthly po. Monthly. 24? Semi-monthly po. Semi-monthly. 52? Weekly po. Weekly. 365. Daily. Daily. And then, yung isa, pag infinite, ay continuously. Okay. Anong formula natin pagka itong compounding period na mga ito? So, anong ginagamit natin ng formula in, let's say, finding the present value given yung future value, interest, tsaka number of period. Anong ginagamit natin formula dyan? P equals F. P is equal to F times 1 plus 1 interest plus rate. I N po. N Raised to N. raised to N? Negative. Negative N. Negative N. Okay, pagka naman
future ang hinahanap. So, finding future value given si present, interest, and n. O, anong formula? F equals P times 1 plus I raised to n. Alright. Kapag ang hinahanap natin is the nominal rate, anong ginagamit natin formula? I equals, anong ginagawa natin sa I? Pagka nominal rate, R over M po. M po. anong, yung R, yung rate, yung M ay, alin yung M? Compounding Compounding period. Good. Pagka effective, pag ERI, anong ginagamit natin? 1 plus R over M raised to, ano dito? M minus 1. Tama ga? Yes. Yes po. Okay na tayo dyan ha. Pagka naman compounded continuously, anong ginagamit nating formula? Let's say, in finding the present value, anong ginagamit natin pag ang nakita niyong problem ay compounded continuously? F, ano? E raised to, anong ginagamit RX. natin? Raised to Negative RXN po. negative Rn. Pagka naman future, P, E raised to Rn. Alam na kung ano yung letter E na yon. Alam kung paano pipindutin Yes sa po. calculator yung E. Okay. Punta tayo ng yung sa discount. Ano, yung discounted amount. So, si discount, ito ay interest din deducted in advance. In advance. Ano, so, katulad nung nasa ating sample problem, may hinihiram kayo na 100K, ang binigay sa inyo lang ay 80K. Okay? So, dito alam nyo na agad which is P, alin yung F. So, laging tandaan, future value is greater than present value. Okay? Anong formula ng discount? Anong formula ng discount? Future minus Present. present. Alright. Ang rate of discount, anong formula ng rate of discount? Yung maliit na D. Future minus present over, anong nasa Di po. ilalim? F. Over future. Over future. Pag rate of interest, yung maliit, yung I, F minus P over present. Okay? Alright. Alam na ha. So hanggang discount ay na-discuss natin. Okay, so punta naman tayo ng sunod natin na discussion. So doon sa inyong module, dito, so okay na tayo ng mga nasa pataas na ito. Simula ordinary, hanggang dito kay discount. Okay? So proceed tayo with annuity. Okay? So meron itong iba't ibang type, ordinary, annuity due, deferred, perpetuity, and annuity with continuous compounding. Okay, so hopefully ma-discuss natin hanggang dito sa annuity with continuous compounding. Okay, so ano ba yung tinatawag natin na annuity? Class. Okay, so ganito yon. Wait lang ha, nawawala lang yung pointer. Okay. So si annuity class, annuity, or it is denoted as A. Okay? So, ang annuity class, bagong representation tayo ha. Mag-introduce natin si A. So, si A, so annuity yon. So, ano ba yung tinatawag natin na annuity?
So ito yung equal payment at equal interval. Anong ibig sabihin? Halimbawa sa cash flow diagram, so lagyan natin ng period. Let's say hanggang n ito. Okay. So meron pa ring present value, meron future value. Okay, so si A, so makikita niyo siya dyan. Mag-o-occur siya at equal interval. So, alin yung equal interval? Itong mga ito. Okay, so hanggang dulo yan. Then, ito yung A na tinatawag. Alright, so anong best example ni annuity? Class. Sige nga, mag-isip nga kayo ng example ni annuity. Yung equal payment at equal interval. Ano example? Ano example nito? Equal payment at equal interval. Yes. Sino yun? Yes, Robert. Okay, sa hulugan sasakyan. So, ano ang payment term doon? Every ano? So, depende sa agreement. Okay. Na siya ay equal na babayaran. Or same ang babayaran mo, let's say monthly or every quarter. Okay, pero ang usual ay naka-monthly. Ano pa? So, tama yan, correct. Ano pa? Equal payment at equal interval. Basic example. Yes, Mika. Mga apartment rent Yun, cost. okay, correct. So, yung mga rent. Ano yung mga rent expenses? Every ano ba nagbabayad ng renta? Ano yan? 25 ano? So, every ano nagbabayad ng rent? So, usually, monthly. Ano na, yung month na yun ay equal payment. Yes, Michelle. Insurance po. Yung? Insurance po. Yan, correct. Okay, so yung mga insurance expenses, so depende din sa agreement. Okay? And then, yun class, iba't ibang type. Ano? Hindi, porket, let's say, sa rent expense, ano? So, sa rent expense, usually, meron tayong mga katulad nung sa boarding house, di ba, nagbibigay tayo ng deposit advance. Okay? So, may mga ganong conditions. So, depende din yung sa type ng annuity. Pagka ganon, didiscusin natin. So, alam natin kung saan siya papasok sa ordinary ba, sa annuity due, sa deferred. Okay? So, depende sa type. But ang commonly used natin ginagamit is ordinary. Ano kasi si ordinary? Yung pinaka-basic application. Or yung siya yung usual na nagiging common transaction sa mga ganitong, let's say, bayadan or mga expenses. So, madami pang example. Even yung mga maintenance expenses na binabayaran natin na may agreement, let's say, magbabayad kayo ng monthly, yung mga utilities. So, kaya nga lang class, depende sa type. Merong utilities, utility expenses na same lang yung binabayaran mo kada month. Let's say, internet charges, internet fee.
So, nasa agreement nyo. So, magbabayad kayo ng 2K per month. So, yun yung nasa contract. So, basta may nakalagay sa contract na amount. So, we can say na yun ay annuity. Kaya nga lang, meron class na iba na nagbabayad. So, depende sa nako-consume. So, nagbabari. So, yun yung mga tinatawag natin na mga variable costs. Okay? So, hindi siya, depende kung gaano kalaki yung na-consume, dun yung babayaran mo. So, unlike yung ibang charges na naka-fix. So, basta pagka sa annuity siya ay equal payment or same payment. Okay? Clear doon? Alright. Okay na dyan. So, siya ay denoted as A. So, tatandaan natin. Basta nagkita kayo sa problem, equal payment or yun ay A agad. Equal payment or amount of payment, let's say, per year or per month. Okay? Or amount of each payment. So, pag nakita kayo ng mga ganitong condition, automatic yun ay letter A ha. No, so, hindi siya P, hindi rin siya F, hindi rin siya interest. Okay? So, pag nakita kayo ng equal payment, amount of payment each year, okay? So, yun ay A. No? Then, ito ay may iba't ibang types. Of annuity. So, dito na lang para mabilis nating ma-discuss. Okay, so meron tayong ordinary. Meron tayong annuity due. So, alamin natin yung kanilang pinagkaiba-iba. Deferred annuity, and perpetuity muna. So, hanggang dun muna tayo sa 4. Kasi isa-isahin natin yan ngayon. Okay? So, class pagka-ordinary, so ito yung pinaka-basic. Ang tandaan nyo na lang dito. Payment, pag nakita nyo sa problem, payment occurs at the end. At the end, starting from the first period. Anong ibig sabihin? So, starting doon sa cash flow diagram, so at time 0, wala pa. So, mag-start tayo at the end of first year. And kung hanggang saan man yan. Okay? So, dito pa nag-start ang annual payment. Hanggang dito. So, yun yung A. Okay, so tandaan na, pag ordinary, payment occurs at the end. Okay, so yun ang gagamitin. Sunod, pag annuity due naman. Pag annuity due naman, class payment occurs, ang tatandaan nyo dyan, at the beginning naman. Okay? At the beginning, start, beginning to starting. Basta at the beginning of initial payment. Lagyan na lang natin ng ganun. Basta tingnan, ang palatandaan nyo lang class doon, at the beginning. Okay? So, paano siya sa cash flow diagram? So, sa cash flow diagram, pagka sinabi natin at the beginning, 4, 5. Ibig sabihin, at time 0, time now, meron na agad payment. Okay? So, dito, meron ng A. Ilan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, nandito class yung A niya.
Tapos n-1 doon sa dulo. Kasi nag-start ka na dito sa unahan at time 0. Dito si P, nandun si future. So dito din, nandito si present, nandito naman si future. Okay? So ang pinagkaiba na pag ordinary, nag-uumpisa sa at the end of initial period or first year. Pagka naman annuity due at the beginning at time 0, nag-i-start na yung payment. Okay? Pagka naman deferred, so that dito, payment occurs several period or first payment. First payment occurs or made several period. After. Okay, so lagyan natin dito. First payment occurs or made after. Ano ibig sabihin? So ganito ang ibig sabihin niya, class. So hindi agad siya mag-uumpisa, let's say first year, second year. Ilagay ulit natin dito yung N. So passive, ang sabi dyan, first payment occurred daw several period or after several period. Tingnan, i-observe nyo yung cash flow diagram. Okay? So hindi siya nag-start dito, nag-start pa lang siya dun sa pa-third year. Ayan. So itong period na ito yung tinatawag natin na na-deferred na taon. May tinigil na bayad or hindi muna nagbayad. Okay? So ito yung M. And then kung ilan yung naging payment, that is your N. Tatandaan ha. Yung M, yun yung itinigil na payment. Or yung mga nilikdangang payment or nilikdangang period bago mag-start yung first payment. No, kaya ang tawag sa kanya, class, ay deferred annuity. Ibig sabihin, meron na itinigil na na period bago ko mag-start ng first payment. Okay? Then, class, si deferred annuity, pwede yung payment at the end, or at the beginning. So, pwedeng nakalagay siya at the beginning. Okay, so pwedeng makikita nyo din siya doon. Ang tatandaan nyo lang, sasabihin doon, let's say, first withdrawal was made, let's say, 5 years from now. Parang mga ganon. Pag kami mga nakita kayo sa problem na ganon yung scenario, So yung daw unang payment ay ginawa after 5 years. So automatic, deferred annuity agad ang inyong papasukan. Okay? Then perpetuity, ito yung continuously ang payment. Okay? So sa cash flow diagram, so infinite yan. Wala siyang end dito sa dulo. So kahit saan mag-start yung payment, dire-diretso lang siya. So basta dito ay infinite. Okay? So, ang formula niya lang, A over I. Yeah. So, ganun lang. Then, nilalagyan natin ng 1 plus I raised to M pag siya ay merong deferred na taon. So, pag wala naman, di A over I lang. Okay? Punta tayo dun sa mga formula. Tandaan ha. Pag ordinary, payment at the end, annuity due, payment at the beginning, deferred, first payment occurs or made after several period, then perpetuity ay continuously yung payment or indefinite. Okay? So, pag halimbawa sa problem, walang sinabi na siya at the beginning, at the end, or several period after, or payment occurs after several period, walang sinabing ganon, anong gagamitin? Ordinary. Ordinary ang gagamitin pag walang sinabi sa problem. Okay, so punta tayo sa formula natin. Doon muna tayo sa ordinary. Okay, so pagka future ang hinahanap, given si A, yung annuity, ito lang yung gagamitin natin. F equals A
times 1 plus I raised to n minus 1 over I. Pagka naman ordinary na present ang hinahanap, A times 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. Okay? So, bagong formula yan ha. Meron ding inintroduce na variable, yung A. So, ang A is unwitty. Okay? Okay doon kay ordinary. Sauluhin ang mga formula ha. Kapag unwitted yun naman, i-observe nyo ang formula kay unwitted yun. Pag future, so tingnan nyo ang ginawa. Pag future, yung formula ni ordinary unwitty, i-take note nyo lang, nag-plus 1 dito sa n, itong nasa taas. Nag-plus 1 dito, and then nag-minus 1 dito sa dulo. Okay, so tandaan ha. So same with a formula ni ordinary unwitty, dun sa n, nag-plus 1, n plus 1, then minus 1 dito sa dulo. Okay? Pagka naman present, minus 1 plus 1 naman. Okay? Nag-minus 1 dito, plus 1 dito sa dulo. Ayan. Okay? Itong mga karakter na ito. So, tandaan yun ha. Pag future, formula ni ordinary unwitty, plus 1 minus 1. Pagka unwitty, pag present, baliktad naman, minus 1 plus 1. Okay? And then, pag deferred, naman, formula, itong mga karakter na ito, formula ni ordinary unwitty pa rin. Pagka dadagdagan nyo lang ng 1 plus I raised to m, wherein yung m, yun yung na-deferred na taon, yung itinigil na bayad, or yung hindi mo, yung ilang years, yung hindi mo na nagbayad bago nag-start yung first payment. Okay? So, same dito sa kabila. So, lalagyan nyo lang ng 1 plus I raised to negative m naman pagka present. Okay? Clear doon sa mga formula. So, itatry natin itong i-apply. Okay? So, dun muna tayo. Mamaya na itong unwitty with continuous compounding pag matatapos natin. Alright. So, punta tayo sa unwitties. Page ano na ito? Page 6. Okay. Lakihan ko lang ha. Okay. O yan. O tingnan. So unwitty, equal payment at equal interval. Okay, so diniscuss natin itong 4. Na si continuous compounding, hindi muna. Okay. Si ordinary, unwitty due, deferred, and perpetuity. Yung mga pinagkaiba-iba niya ha. So, tandaan nyo lang. So, payments at the end, payments at the beginning, first payments made after the beginning of annuity or after the first payment. Okay? Then, perpetuity, payment that extends forever or indefinite ang payment. Okay. Sample problem tayo. Problem number 1. So, what are the present worth and accumulated amount of a 10-year annuity paying 10,000 at the end of each year if the interest is 15% compounded annually? Okay. Anong pinapahanap, class? Anong need nating mahanap? Anong pinapahanap sa problem? Doon sa problem number 1. Anong pinapahanap? Oh, yes, Anthony. Anong pinapahanap? Present worth po at saka yung accumulated amount. Oh, ano yung accumulated amount? Yun pong futures. Okay. Present at saka future. Alright. Anong given? Anong mga given doon? Anong mga given? Sige nga, ibigay ang given. Ano yung 10,000? Yes, Mark. Annuity po. Annuity. Bakit nasabi na annuity? Anong sabi doon? 10-year
10-year annuity means binanggit na ganon. Tama? Meron Na po, sir. magkano? Paying, ano sabi? Paying at the end of each. Oh, so sabi daw doon, nagbabayad daw kada end ng year ng 10,000. Okay? So clear yun na yun ay A. Ha? So dapat marunong mag-identify ng present, future at A. Okay? Then given anong interest rate doon? 15 ata. 15. And anong gagamitin nating N? Anong 10 gagamitin? po. 10, correct. 10 po. Alright. Sige nga. Kayang nang isolve. Anong i-apply? Anong type ng ng annuity? Anong gagamitin? Anong gagamitin natin? Ordinary po. Ordinary. Dahil ang sabi, at the End the po. end. Okay. Para hindi kayo malito, inyong i-draw. Gawan nyo ng cash flow diagram. So, pag ginawa nyo siya ng cash flow diagram, so mag-illustrate lang kayo ng hanggang 10 taon. So, 1, 2, 3, ipagpalagay na natin ito hanggang 10. Okay? Then, 10 beses daw magbabayad ng magkano? 10,000. No, tama. Which is the amount of each payment or A. Okay? So, anong pinapakuha sa atin? Your future present at saka ano pang pinapakuha? Future value. Tama? Opo. Okay. So, given si interest, tsaka yung N ay 10. Sige nga, try nyo nga isolve sa substitute lang sa formula. A 1 minus 1 plus I negative N over I. Pag ang sagot dito ng P tsaka F. Yung yung eksakto. Yung hindi, yung may 2 decimal place tayo. Nakalagay kasi dito ay eksakto. Ayun, i-chat, i-message nyo dyan sa ating chat box ang inyong nakuha ang sagot. Yun ba ay 5187 or 5188? I-message nyo dyan. Okay? 5187.69. Yun ngang iba, kung same ang inyong nakukuha. Ayan. So, 5187.69 ang P. Proceed kayo with future value. Punan yung future naman. So, yun ba ay saktong 0.37 or may point? Anong isulat nyo ulit dyan sa ating chat box. Ang sagot 203 037.18. So, same. Okay. Ayan. Then plus pag halimbawa sakto, lagyan nyo ng 0.00. Pag halimbawa ay 1,500, gawan nyo ng 0.00. Basta tayo hanggang 2 decimal places ang final answer. Okay? Pagka pera, at least hanggang 2 decimal places. Okay na? Sunod na problem. Problem number 2. Okay, so ito medyo iba yung way niya ng pag-solve ha.
Ang sabi dito, what is the present worth ang hinahanap of 500 deposited at the end of every 3 months? O ano ngayon si 500? So si 500 daw dine-deposit at the end of every 3 months. O ano si 500? Class, ano si 500? P, F, or A? Ano si 500? A po. A. A, correct. So, basta nagkita kayo at the end of every. So, ibig sabihin, end ng 3 buwan. Or, siya ay every quarter. Ano? For 6 years. If the interest rate is 12% compounded semi-annual. Tingnan ha, medyo nakakalito ito. So, merong binigay na interest rate compounded semi-annually but your payment occurs every 3 months or every quarter. Okay? So, anong gagawin natin? So, we need to compute first the effective rate. Ano? So, kukunin muna natin ang effective rate. Tapos, yung rate na yun ang gagamitin natin to find the present worth. Okay, so paano natin makukompute ang effective rate? Tingnan nyo dito, class. Itong mga ito. Okay, so yung per quarter, i-equate natin dun sa interest which is compounded semi-annual. Class ha. So yung interest rate ng per quarter, i-equate natin dun sa interest rate per semi-annual. Okay? Simplify lang yan. So, magiging 1 plus I is equal to 1.06 raised to 0.5 yun ha. Okay? And then, makukuha nyo na yung I na 0.0296 or 2.96 per quarter. Ano? Okay, clear doon. Plus clear doon sa unang step ng pagkuha ng rate per quarter. Ha? Nakuha? Kuha yun? Ulit pa nga po sir ng isa. Okay. So, since may given condition dito na payment occurs every 3 months. So, ibig sabihin, every quarter nangyayari. Then, may given condition pa rin na interest rate is 12% compounded semi-annual. Okay? So, hindi natin alam ano ba yung percentage every quarter na yon. Kasi ang binigay sa atin is yung semi-annual. So, kaya kailangan nating makuha yung interest rate per quarter muna. So, paano? So, the effective rate for per quarter, equate natin sa effective rate per semi-annual. Okay? Then, simplify nyo na yan. Pwede nang makancel itong si 1. Pwede na din itong makancel. Okay? Then, kahit gawin nyo lang siyang fourth root, i-fourth root nyo ito. Okay? So, pagka i-fourth root nyo ito, magiging 1 plus I na lang yung matitira. Dito sa kabila, 1 plus 0.12 over 2 raised to 2 over 4. Kaya yun ay naging 0.5. Okay? Baka hindi nyo ma-visualize. Ganito. So, sabi doon, yung 1 plus I para doon sa quarter minus 1, yung effective rate niya, equate natin doon sa semi-annual. So, 1 plus I raised to, ito yung 2 minus 1. So, i-substitute natin yung rate na binigay. So, dito, wala. Minus 1 equals, sabi doon ay 1 plus, ano nga yung binigay na anong binigay na I dyan? Pacheck nga ako.
Ano binigay na I? 12%. 12%. Semi-annual. O ano pagka semi-annual? 0.12. Ano pag semi-annual? Di-divide sa 2. Divide sa 2. And then, yung naka-raise na m, i-divide natin sa, times natin sa 2 minus 1. Okay? Then, i-remove lang natin yung minus 1. Magiging 1 plus I to 4 equals 1 plus 0.12 over 2 raised to 2. So, pagka ginawa natin itong fourth root, gagawin natin yung fourth root. Okay? So, maaalis ito, tsaka ito. Matitira, 1 plus I is equal to 1 plus 0.12 over 2 raised to 2 over 4. Or 1 plus I, 1 plus, i-simplify natin ito. Ang 0.12 over 2 ay 0.06. Anong sagot doon? 0.12 over 2. Anong sagot din, Nicholas? 0.06. 0.6 nga. Tapos raised to 1 half or 0.5. Kung makukuha nyo na, I equals 1 plus 0.06 raised to 0.5 minus 1. O, anong I dito? Pa-compute nga ako kung tamang 0.0296 or 2.96%. Tama ga? Tama yun. Tama class ang ating ginawa. Opo, tama po. Okay. Clear na. So, ibig sabihin, ito ang gagamitin natin per quarter. Ito ang rate niya per quarter. So, pagka may ganong condition, ibig sabihin, dalawa yung nag-u-occur or dalawang activity yung gagawin. So, kailangan nating makuha yung sa isa. Parang ginawa natin dun sa problem number 13 ata yun. Or 14 dun sa last time. Yung kinuha natin yung nominal rate, yung kanyang katumbas na effective rate. Okay? Then, ito yung gagamitin natin rate. Now, balik tayo dun sa problem. Anong sabi dyan? At tingnan nyo to class. So, makukuha na natin si present worth, given naman si A, given na din yung interest, given din yung number of period. Bakit naging 24 ang number of period? Bakit naging 24? Plus. Bakit naging 24 ang number of period? 6 times 4 po. Yun, correct. 6 times 4. Kasi 6 na taon, every quarter, 4 na quarter sa loob ng isang taon. Okay? Isulat natin ng ayos dyan. Baka nalilito kayo sa paglalagay sa formula. P equals A times 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. Okay. Ano nga, ang given na A, ano? Anong given na A? 500. Tama. Ang interest, 0.0296. Ang N natin ay 6. Then, siya ay naka-quarter. Kaya ito ay naka-24. 6 years converted into quarter. Ito class naka-quarter na yan. So, baka ang gawin nyo, pag nilagay nyo dito, i-divide nyo pa dun sa 4. So, pag siya ay satisfied na nag-quarter na tayo dyan, no need to divide na. Substitute natin sa formula. 500 times 1 minus 1 plus 0.026 raised to negative 24 over 0.0296. Anong sagot dito? P equals? Ang sagot? Anong sagot, class?
Yung nasa module ay yung may point dapat. Ilagay nyo ulit dyan sa ating chat box ang inyong nakuhan sagot. So, nandito sa module ay 8504. Yung eksakto ang atin. Anong sagot nyo? 8504.37. Okay, 0.37. Okay? Clear na. Madali lang ang basta dapat marunong kayong mag-identify alin ang A, alin ang future, alin ang present. Isa pa. Doon naman sa ibang ibang problem na applyan ng ibang or types ng annuity. Itong number 3, anong i-apply natin dito? Sige nga, tapos kahit kayo na ang mag-solve nito, mag-show na mag-solve. Anong sabi dito? If 25,000 is deposited now, ano siya? Deposited now, ano yon? Present. Present, correct. So, which earns 6% per year. Ang tinatanong, what uniform annual amount? Ano yon? Ano yung what uniform annual amount? Annuity po. Ano yon? Ha? Annuity po. Ano? Kahina. Annuity po. Annuity, correct. po. Okay? Could be withdrawn for, ito, at the end. Pag at the end, anong gagamitin? Na annuity, na type. Anong gagamitin? Ordinary, okay. So that no one would left after 10 years. Or 10th withdrawal. Okay? Anong kukuha na naman? A. Di masosolve nyo na si A. Given naman si P, I, at saka N. Okay, substitute nyo lang sa formula. Sunod. Itong isa. Ano to? 60. Ito. Medyo kakaiba din itong number 4. Pero, by the end pa din. Ito yung ordinary pa din. Nakalagay by the end. Okay. So, tingnan natin isa-isa. So, 60 monthly deposit are made. Okay. So, meron daw 60 deposits na ginawa na monthly which payable 6% interest. Compounded monthly. So, if let's say you deposited the amount and accumulate to 100,000, ano pagka nag-accumulate? Ano siya? Pagka sinabi natin accumulate, accumulated value, ano yon? Future value. Okay, future, correct. So, by the end of 5th year, so what is the amount of each deposit? Anong tinatanong naman? Amount of each deposit. Ano yun? Anong hinahanap? Annuity po. Annuity. Okay. So, tatandaan ha. Dapat marunong mag-identify ng A, F, at P. Tingnan natin kung nagsasatisfy siya. So, kung good for 10 years, good for 5 years daw yun, if it is compounded monthly, ilan ngayon yung deposit? Ilang beses magde-deposit? Kung good for 5 years, compounded monthly, ilang beses magde-deposit? Ilang beses magde-deposit? 60 ka po. Okay, 60. Ayan na, nakalagay na. 60. Ibig sabihin, tama. Nasasatisfy si 60 doon sa given condition na 5 years and monthly deposit. Okay. Now, ngayon, English to Tagalog. Ang gawin natin, bakit naging 0.05? Okay, so balik tayo muna. Isulat kasi yung nandito sa solution, direct agad siya, direct lagay. Lagay natin sa formula. Ano ang pinapahanap? Monthly deposit, given si F. So, ang gagamit, anong palang given? Future value ang given? Opo.
Okay. So, isulat muna natin yung formula. Raised to n minus 1 over I. Okay. So, given si F, ano si F? 100,000 equals A times 1 plus, ano ang percent? 6. Ano? 6. Pero siya ay compounded monthly. Okay, so anong gagawin natin? 0.06 over ano? Over ano? Over 12. Then, ano ang number of period? 5 times, anong number of period? 5 years, ilan daw? Compounded? Monthly? 12 po, monthly. 12. O, di ka kita nyo agad, 16 na yun. Then, minus 1 over, huwag kakalimutan din yung sa ilalim. Baka mailagay nyo lang doon ay 0.06. Lagi nyong isasama si 12. Kasi siya ay compounded monthly. At tingnan nyo, i-simplify nyo itong 0.06 over 12. Tama gang 0.005. Opo. Convert nyo nga yan. Okay, so dun siya galing. So, ibig sabihin, mag-compounded monthly siya dito, nag-monthly din tayo dito. Tatandaan. Yung kanina class, eto. Tingnan nyo, hindi tayo nag-divide dito ng 4, pero nag-multiply tayo doon ng 4. Bakit? Bakit kaya? Dito sa kaninang example. 'Di ba? Ito ay 6 at ay bale 6 times 4 kaya naging 24. Pero hindi tayo nag-over 4 dito. Bakit kaya? Quarterly na po yung ano. Yun, very good. Kasi quarterly na ito. Kinuha natin na yung interest na yun na yung kanyang corresponding quarterly interest. Kaya no need to divide na. Pagka inulit nyo pa yun ng pagdi-divide, ay siya. So, mas hindi na siya magko-quarter. Ano? So, tandaan yun ha. Then dito naman, nag-satisfy naman tayo. So, yung interest, din compounded monthly. Siyempre, yung year, dapat i-convert din natin into months. Okay? O, anong sagot dito na A? Pabit nga, ang sagot na A. Anong sagot na A dyan? Sulat nyo ulit sa ating chat box ang sagot. Sa module, ang A is 1433.28. Tama? Tama ka? Tama yun, yung 0.28. Class. Tama. O hindi nyo pa nakukuha. Tama ka yun? Class. Tama. 1433.28. Yes po, sir. So, A is 1433.28. Okay? So, madali lang. No, basta dapat marunong mag-identify ng future word, present word, at saka yung A. No, so, mahalaga si A. O, isa pa. Yung ibang ano naman, ibang problem. Itong isa. Okay. O, itong number 5. Ang tinatanong lang dito ay principal remaining after 20-month payment. Okay? So, ang gagawin nyo dyan, kunin nyo muna yung annual payment. So, magkano ba? Or yung annuity. No? So, pag nakuha nyo si annuity, saka nyo isa-substitute kay future value. No? So, pag nakuha nyo si F, saka nyo naman ima-minus kay 20,000. Alright? So, anong unang pinapakuha? Ano ba sabi sa problem? So, ano daw yung principal remaining after 20 monthly payments if the amount is a good for 5-year loan of 20,000. Okay, if the interest is 12% monthly.
O, ganito. So, class, kung monthly yun, di 5 years, o ilan yun per month? O, ilan? Ilan yun sa, yung 5 taon, ilang months yun? 60. Okay, pero, may given condition doon, dun sa, na ano daw yung matitira after magbayad ka ng 20 beses. Okay? O kaya ang ginawa, dun sa total 60, kinuha mo na yung A. O, tingnan nyo to. So, kinuha mo na yung annual payment. So, ibig sabihin daw, or yung monthly payment kasi tayo ay naka-month. So, ibig sabihin daw, kada month, magbabayad ka ng 244.83. Okay? Tapos, sa kanyo class kukunin yung value niya. Ano, so, in yung future value. O bakit kaya naging future value? Class, bakit? O, ganito yon. Eh, para inyong madali ma-illustrate, mas madali nyong ma-visualize. Ilagay nyo sa cash flow diagram. Ano? So, kung meron tayo dito, ay pagpalagay natin ito na 20. Ano? Tapos ito ay 60. Okay? So, yung mga annuity dyan, annuity payment hanggang 60, makukuha nyo si A. Okay? Na so, kung meron tayo ditong anong ginamit doon? Present or future? Ano sabi sa problem? Yung future value. Okay? Na magkano yun? 20,000. Okay, so makukuha niyo si value ni A. Tapos, pag nakuha niyo si A, so dito ngayon, mag-start ulit. Ano? So mag-start, may makukuha ka ditong amount. Okay, so parang mag-start pa din siya na madidenote naman na siya as P. Okay? So depende sa given condition. Tapos saka kayo bibilang ulit dito. Ano na or pwede naman ang binarepresent kasi niya doon ay F. So ang gawin natin dito ay future value since ang kukunin naman natin ay yung first 20 payment. Ano, so baka lang ma-confuse kayo bakit ang ginawa ni Sir AP ay ang nasa example ay future. Since ang kukunin naman natin na ay yung nandito sa dulo, may given dyan na 20,000 na future, tapos biglang nag-future ulit dito. So pwede namang represent natin siya ng P. So since ang nasa problem ay future, di future na lang din natin. Okay, so parang ang ginawa natin class, ito yung yung P niya sadya. So after 20 years, meron ditong A, kukunin natin yung value na nandito. Okay? Tapos pag nakuha natin yung value na nandyan, ilelas natin sa total payment. Ha? So yun yung flow niya. So ganun ang senaryo ng problem. So after daw mag-occur yung 20 payment, ano pa daw yung natitira? So given si A, kunin natin yung future value. Pag nakuha, i-less nyo dun sa total future amount na 20,000. Ano? Okay, so dito sa problem, ayan. So nakuha si A, ano? So si A naman ngayon ang sinubstitute. Tapos tingnan nyo class, yung year niya, 20. Ito oh. Ibig sabihin yung first 20 payment. Then pag nakuha nyo yung value na yon, i-less nyo lang sa 20,000. So ang remaining na lang daw up to 60 month ay 14,607.75. Okay? Okay doon. So medyo iba-iba ang case ng ano to ha. Ng solution. At yung iba ano tayo dito. Ito number 7. Kasi itong number 7 naman, if 10,000 is deposited each year, o ano yung 10,000? Nag-deposit ka daw ng 10,000 each year. O ano siya? A po. A, correct. Good for 9 years.
Ito, may tinatanong pa uli. How much annuity, pero tingnan nyo, annuity uli yung hinahanap. Annually, if every year for 8 years, if the payment starts 1 year after the 9th deposit. Okay? So, the cost of money is 14%. So, ano daw ang yaan? So, paano natin yan i-solve? So, may binigay na 10,000 each year for 9 years. And then, meron pa ding A, which is good for start 8 years pa lang yung payment. So itong unang class na ito, so application siya sa ordinary annuity. Yung pangalawa ay deferred. Okay? So kailangan nating makuha or equate uli natin yung dalawang yon. So paano? Anong gagawin natin? So, i-try nyo munang kunin ito, class. Itong sa ordinary annuity. Kasi kailangan nating ma-compute yung same scenario wherein na mag-start siya ng pa 8 years. Okay, starting, good for 8 years, starting 1 year after the 9th deposit. So, ibig sabihin, sa cash flow diagram, so ganito ang itsura nung sa deferred. Itong class na to ay deferred, then itong kabila ay ordinary. Kasi annuity at annuity yung hinahanap. So, kailangan nating makuha yung sa deferred. So, ganito lang. Pag yung sa ordinary, walang problema doon. So, kaya nating kunin yung sa ordinary annuity. So, may binigay lang naman dito na A, natapos siya ay hanggang 9 years. May binigay lang doon na 10,000. Okay? So, kaya natin kunin. Doon sa kabila, medyo kakaiba yung condition. So, nag-start pa daw. Ayan. So, after pa daw nitong pa 9 years, saka pa nag-start yung payment na good for 8 years. Okay, pag natin ito hanggang 8. Ilan yun? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, up to 17. Yung A. So, ito yung ating hinahanap. So, ang N natin dito ay magiging 8. Tapos, yung kanyang deferred na taon ay 9. Okay? Kaya dun sa problem, kung makikita nyo, ang nakalagay dyan na solution is A times 1 minus 1 plus I raised to negative 8 over I times 1 plus I raised to negative 9. Okay? So, ito yung na-deferred na year. Tapos, ito naman, yung equal doon sa number of payment. Tapos, saka natin i-equate doon sa ordinary annuity. Tingnan nyo dito. So, i-remain nyo lang si A, o simplify nyo lang yung mga character na yun. Same with this. Tapos makukuha nyo, i-divide lang sa character na yan, i-divide doon. Pakuha ako nung eksaktong sagot din 34.675 Pa-compute nga ako ng eksaktong sagot doon. Tatandaan na inyong iintindihin ang problem kasi may time na nakakalito ang given problem. Okay, kung anong i-apply. Sige nga, kunin nyo nga ang exact answer. So, akin ding itatry i-solve. So, tingnan natin kung same tayo nang makukuha. Anong sagot niyo? Anong nakuha niyo, class? Pa-type nga ako sa...
Ang sagot nyo? Tama ga yung 34,675. Tama yun? Anong point na nakuha nyo? 18,545. Ha? Tama yun? 34,6. Ang akin kasi ay naka-direct. Nakadiretso. So, ito ay pagka yung sinimplify yung mga given decimal places. Yung 34,674.97. Ang akin ay pagka yung dire-diretso, wala akong kinat. Sinipsolve ko lang. 34,675.19. So, okay lang din naman. Basta almost closest yung answer. Okay? Nakuha yun. Next tayo. Ito naman. Ito class. Itong isa. Ito kakaiba din. Pwede din siyang deferred. Pwede din namang gawin natin ordinary. So, depende. I-try natin to class. A man invested 50,000 now for the college education of his 2-year-old son. So, if the fund earns 14% effective, how much will the son get each year? Ano yun? Pagka sinabing each year, gaano daw yung makukuha ng bata? Each year, ano siya? A, P, F, Annuity ka po. annuity. Basta nakita kayo ng each year, amount of each payment, laging A yun. From his 17th to 22nd, 22nd birthday of his son. Ito yung kanyang diagram. Tingnan nyo class dito. So, 50,000 dineposit ngayon or in-invest ngayon. Tingnan nyo, bakit naging 15 lang? Bakit nakat siya to 15? Wala naman kayong nakita ditong 15. Bakit naging hanggang 15 yun? Kasi 17 po. Tapos 2-year-old son. okay. So, ibig sabihin, 2 taon na yung bata. So, hindi kayo mag-start sa 0. Or, pwede naman, kumbaga sa cash flow diagram. Ganito. So, para hindi nakakalito. Gawa kaya ng cash flow diagram. So, di ba usually sa 0 tayo nag-start? 1, 2. So, kaya lang 2-year-old na yung anak. So, i-ano natin yan. So, up to 17 dito. So, doon pa 17 ng bata. Kung pa 17th birthday. So, doon mabibilang nyo yun. Yung kanyang duration. So, magpi-15 yun. Kaya ang nilagay doon sa year ay hanggang 15. So, after pa noon, saka pa mag-start ang withdrawal. Ibig sabihin, may na-deferred siya na 15 na taon. Tapos 17, 18, 19, 20, 21, and 22. Ilan yun? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ano nakalagay dyan sa problem? Ilan? Ilan ang 5? 5. Okay, so ito yung pa 17, then 18, 19, 20, 21, 22. Kaya yun ay 22nd hanggang pas 22nd birthday ng bata. Kaya ang N natin doon ay 5. Now, so anong ginawa dito sa problem? So, kinuha muna yung itong payment na to, yung duration for this dito sa unang year na yan. So, denoted lang muna siya as single cash flow. So, ihahanap natin yung future value given yung present value. Okay? So, tanda pa yun, yung formula F equals ito, yung P, 1 plus I raised to N. So, pag nakuha nyo yung future value dyan, yung future amount, siya ay magiging present. Kasi doon pa lang mag-i-start or dito pa lang mag-uumpisa yung withdrawal. So, kaya i-denote natin siya as present para makuha natin yung A, which is 61,550.18. So, kung
Ang magiging withdrawal daw nung kanyang anak sa kanyang pa 17 to 22nd birthday is 61,550. Ano? So, kada taon. Okay. Nakuha ka, naintindihan. So, paano naman siya pagka-deferred? Tingnan nyo nga kung yun din ang sagot pag deferred or iba. Pagka ang ginawa natin ay ano, di ba ang formula ng deferred ay F equals A, ano, ang given pala AP, ano, equals A times 1 minus 1 plus I raised to negative N over I times 1 plus I raised to negative M. O, ito yung hinahanap. Ang given na P ay magkano? 50,000? Tama ka. Tapos, 1 minus 1 plus. Ang interest ay, anong interest? Anong given interest? 0.14. 1 plus 0.14 raised to negative 5 over 0.14. Tingnan nyo nga plus kung same ang magiging sagot dito or iba. 1 plus 0.14 raised to negative 15. Anong sagot din? Tingnan nyo nga kung magkaiba siya. Sabay-sabay tayong mag-type. Okay. Anong sagot niyo? Ba't parang malaki ang sagot ko? 103? Ano kaya yung sagot? Anong nakuha niyong sagot din, Nicholas? Ano nakuha niyong sagot? Anong lumabas dito? Sa inyo? 103 plus anong lumabas ng sagot? 103. So iba ano? Magkaiba ang representation, but ang sundin natin ay yung nandito. Okay? Kasi hindi natin ma-visualize kung ito ba ay at the end or at the beginning. So kaya hindi natin ma-determine kung alin ang mismong M at saka mismong N. Kung ilan magi-start. Okay? So pagka ganitong condition, so ang gawin nyo na lang muna. So inyong i-represent. Ilan yung itinigil. So bilangin ninyo kung ilan. Kung ilan yon. Katulad nito, 15. Tapos kunin nyo na lang muna siya as simple. Or no, yung compounding. Tapos pag nakuha nyo na dito, magiging future value siya. So pag mag-start yung payment, siya naman ay yung P. Okay? So basta class na sa unahan ng mga naging payment, yun ay letter P. So kahit ating ito, kasi syempre, ito yung P niya. Ang future niya yung nandito. So pag ito ng mga transaction na to, ang present niya ay ito. Ang future na ay nandito sa dulo. Okay? So ganun na lang ang gawin natin. So magtingin tayo ng ibang are pala continuously na. Ito na lang class number 11. Yung iba kasi aring isa ay annuity due. Itong number 9 at saka number 10. Sige, i-try natin aring annuity due na ito. So, paano nalaman na annuity due? Anong sabi dyan sa problem? Payable at the beginning of each period. Okay?
Tapos, equipment 60,000 payable for 12 quarterly payment. So, yung 60,000 si present, then yung quarterly payment, yun yung A. Anong tinatanong? What is the amount of each payment? Ano? O, yan. So, applyan nyo na lang ng formula. Kasi class dito, nagdire-diretso agad siya. No, so, gamitan nyo yung given natin na formula dito sa nasa taas. So, anong hinahanap? P, ano? So, gamitan nyo nito, yung mga nakalagay dito na ito. Itong formula na to. Para masanay kayong magsagot. Ano? So, tingnan nyo doon. Yung 12, nag-n-1 siya. Kaya ginawa niya agad 11. Okay? So, para maiwasan yung mga ganung shortcut at para hindi kayo malito, i-try nyong i-solve or i-direct or gamitin yung mismong formula natin. Okay? So, baka kasi magtaka kayo, sir, bakit po nagbiglang 11 agad yun? Ay, ang given po ay 12. So, yun yung i-direct. Yun munang gamitin yung formula natin, ha? So, ayan, 12 quarterly payments. At yun, kasi dito yung n-1. So, sa formula naman, maglalabas din yung n-1. Kaya okay lang din na ilagay nyo lang yung nandun sa formula. Okay? At sige nga, itry nyo ang isolve. Anong formula natin? Anong formula nga ulit ng P? P equals, saan witiju? Equals A times 1 minus 1 plus I raised to, tapos class inyo munang tingnan yung parenthesis, ha. Baka mamaya bigla kayong mag-minus agad. Over I, kung nag-minus 1 ka doon, plus 1 ka dito. Ngayon, i-substitute nyo yung mga given na wala tayo munang inu-omit na kahit ano. Okay, so given si P, ano yung P? Anong given P dyan? Padikta nga sa akin. Anong given P? 60,000 po. Okay, 60,000. Equals A times anong interest? Anong interest rate? Anong interest rate? 8% po. Ano? 8%. Ilan to? 2% ba agad? Ilan ang interest rate? Anong given sa ano? Anong given sa problem? Ilan ang rate? 24%. Oh. Pero bakit ito yung naging 8? Bakit? Divide 24 over 4. Tama ga? Class. Tama. Ay, hindi. Over 3 pala. Kasi quarter. Tama. 24 over 3. Ayun ay 24%. Kaya dito ay naging 8% lang. Di ilagay natin dito. So, para hindi kayo malilito bakit ganyan ang mga nangyayari dun sa solution. Gawin ninyo 0.24 over ano yun? Over 4 over 3. Tama. Tapos class, ang nakalagay na doon is quarterly payment na siya, 12. So yung 12, ilagay na natin doon. No need to multiply na kasi siya ay naka-quarterly payment na. Kasi baka mamaya n times 3 pa kayo. Siya ay naka-quarterly payment na. Over 0.24 over 3 plus 1. Anong A dito? Sige nga, pa-compute nga. Pa-compute nga kung tama yan. Sa pagta-type, ha, kayo ay careful sa pag-type ng mga characters kasi minsan ay nawawala yung negative, nag-iiba yung point. So, mali agad pagka ganun. Anong sagot? 73? 71.5?
95. Or to be exact, 9453, 54. Or 7371.95. Tama? Ano nasa module? Ito ga din na nasa module. Ah, 9-1 lang po yung yun. May mali ang decimal point. Ito yung sa pag-round up kasi nag-round up agad siya dito. Okay, so 7371.95 ang nakuha ko. Kayo? Ano nakuha nyo? Ganun din? Ayun. Yes po. Okay, good. Last problem tayo. Itong isa. Itong number 11. Okay. So, itong number 11 class, ito yung application ng lahat. So, meron dyang ordinary, meron dyang deferred, at meron dyang ang perpetuity. Okay? Merong ordinary, meron deferred, at perpetuity. So, anong sabi? So, what amount should be invested today? So, ano ito? Invested today. Present, future, Present A. po. Present. At 5% providing the following scholarship. So 30,000 every year for the first 4 years, 40,000 every year for the next 4 years, and 50,000 thereafter. Okay, o kaya 50,000 and so on. O ngayon, yung unang mga yung una, yung 30,000. Yung 30,000, i-illustrate natin dito sa cash flow. Ulitin ko ha. So, yun daw, 30,000. So, dito sa mga ito, 30 ga nga. 30 tama. 1, 2, Opo. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ano yung sunod? Anong sunod na amount? 40 po. 40. Tapos, yung pa sa 9 taon ay 50. Ano? Okay. So, dito muna tayo. Hahatiin natin ito class sa tatlo. So, dito muna tayo sa first term. Tapos, ito yung second term. And then, ito yung last term. Okay? So, yung una, ano yon? Anong type ng annuity yung una? Payment occurs at the end of each year. O, ano ito? Ordinary. Class. Yung unang term, ano yun? Siya ay ordinary. Tama. Then, ano yung 30,000? Class. Po. Ano yung 30,000? Annuity ka po yun, sir. Okay, correct. Annuity. Kasi every year nagbabayad ka ng 30,000. So, yun ay A. So, ang hinahanap natin ay yung nandito sa pinakaunahan. Letter P. Yan yung unang term. Dito sa pangalawang term, sa sunod daw ng mga taon, nagbayad ka ng 40,000. 5, 6, 7, and 8. Tapos, dito, syempre, may nalikdangan ka na 4. So, kaya yan ay annuity due naman yan. So, A times 1 minus 1 plus, deferred annuity yan. May na-deferred ka na 4 na taon. Ayan. And then, dun sa dulo, yung pa 50, and thereafter daw yan, dire-diretso hanggang dulo. Okay, so yun naman yung annuity due. Perpetuity, yung P or A over I times yung ilan yung kanyang na-deferred na taon. Paglalagyan natin ng mga value yan, negative n. Anong A doon sa una? Anong A doon sa una? 30? Okay, 30,000. Times, anong binigay na interest rate? Anong binigay na interest rate? 5% po. May compounded? Wala. Wala. Wala po. Okay, ilan? 10%? 5 po. 5. Okay, 0.05 raised to kung ilang beses dyan, 4. Di raised to negative 4 over 0.05.
Okay tayo dun sa first character. Sunod, dun sa second term. Ang A doon, 40,000 times 1 minus 1 plus 0.05. O, ilan beses ulit yun? 1, 2, 3, 4. Raised to negative 4 over 0.05. Tapos, ilan yung kanyang nalikdangan na taon? 4 din. Kaya dito, magdadagdag tayo 1 plus 0.05 raised to negative 4. Okay? Then yung huling character, yung huling term, plus 50,000 over yung I mo na 0.05 times yung na-deferred mo na taon, which is ilan? Ilan ang na-deferred niyang taon? Class. Anong ilalagay natin dito sa dulo? Negative. Ilan ang kanyang na-deferred? Ilan 8 to? po. 8, correct. O yan. Makukompute nyo na yung P. O, di pag add-addin nyo na lang para makuha nyo yung total P. Sige nga, compute kung ilan. Pa-compute ako kung ilan yan. Ano sagot? Tama yung nasa module, 800 ata yun. Anong nasa module? 800, 99908.38. Tama ga ito? Tama. Tama. Pasolve nga ako kung tama yun. Kung tamang 899,908.38. Okay. Dito sa ating ginawa. Dito. Pa-compute ako ng P. Anong P? Kahit isa-isahin nyo. Anong P dito sa unahan? Kung hindi kasya sa calculator, anong P doon sa una? Padikta nga ng P doon sa unahan. O, kaya gawin nyo P1 plus P2 plus P3. Then P equals ano? 132,147.80 po nga akin. Alin? Ang yung sagot sa total na yun. Total po yun. Ano sagot? 8? Ano sagot? 9? So baka pumali ang akin, sir. Hindi, tama yan. 932,147.80 po. Yung iba, ganun din. Pa-type nga ako sa chat box kung pare-parehas kayo na nakukuha ang sagot. Pagka maliin yung i-correct yung nasa module. Oh, ayan siya. Pati iba-iba. Merong 899908. Merong 932,147. Meron ng dalawang same ang sagot. Sa iyo, De Luna, itong lumabas. Ari nasa module eh. Sige nga, ano nyo nga, kung tama. Alin ang ginamit nyo? Itong nandito sa buo. Yung buo. Yung nasa inyo, buo po. Ang akin. Siya, ito yung walang round up. Doon tayo sa walang round up ha. Para hindi tayo nakakat. Para mag-arrive tayo dun sa same answer. So, para wala tayong kinakat na value. Okay? Basta yan yung kanyang flow ng solution. So, una, ordinary annuity. Yung pangalawa, deferred. May N na 4, na 4 years, ang M din ay 4. Kasi nalikdangan niya yung 1 to 3 and 4 na years. Then dun sa dulo, perpetuity na nag-deferred ka naman ng 8 taon. Kasi yung 1 to 8, hindi ka nag-start. Dun ka pa sa 9, nag-umpisa ng 50,000. Okay? Clear na? Hanggang dyan muna tayo. Then itong iba, inyong sagutan ha, pati aring mga exercises. Mag-try kayong magsagot nitong exercises na ito sa inyo para madali tayong mag-discuss sa next meeting natin sa Saturday. Okay? So may mga nakalagay naman na dyan na given na sagot. So try to solve lang. Okay? Medyo madadali lang yan bago tayo mag-proceed din sa sunod. So sunod ating didiscussin yung mga natirang problem. Tapos proceed tayo with these exercises. Sasagutan na ulit. Magtatawag na lang ulit ako ng sasagot sa board. And proceed tayo with gradient. Okay? Clear ka doon, class? Clear?
Alright. Naunawaan ang discussion natin today. Yes po, sir. Okay. So next mag-try kayong mag-solve ng mga problem about kahit hindi annuity, kahit yung mga ordinary, yung simple, compound. Pagdating ng exam, napakadali na sa inyong mag-identify. Saka kung anong i-apply. Kasi ang medyo mahirap dito, class, kung anong formula yung gagamitin. Kung yun ba ay ordinary, yun ba ay annuity due, yun ba ay deferred. No, so, kailangan nating ma-visualize or lagi yung para mas madali inyong i-illustrate, inyong i-draw, inyong ilagyan nyo ng cash flow diagram para malaman nyo ilan ba ang na-deferred, ilan ba ang naging payment, okay, hanggang sa makapag-arrive kayo ng final answer. Madali lang siya pagka alam nyo ng alin na siya ay annuity. Kasi baka mamaya annuity pala yung problem tapos ang in-apply nyo ay compound interest. May mga gayong cases. So medyo sala agad yun. Basta pag nakita nyo sa problem, the payment occurs at the end or each, yung nagkita kayo ng each or uniform amount, equal amount, yun ay A agad. Okay? Sige. Meron kayong tanong? Clarifications? So, basta yun na sa schedule natin, every Tuesday online tayo ng 8 to 10. Tapos yung ating Saturday, so kahit mga start tayo ng 7:30 or 8. Pagka Saturday. Okay. Okay na? Okay na? Alright. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Mag-solve ha? Okay. Sige. Bye. Thank you po. Thank you po.